bakit nga ba prone sa pagkakaroon po ng heart disease or yung heart problems ang mga taong obese at yung sobra po ang kanilang timbang? Okay po. So bago po natin talakayin yung komplikasyon ng obesity sa sakit sa puso, kailangan po muna natin i-define muna kung ano ba yung tinatawag na obese o overweight. So tulad ng datos na pinakita niyo po kanina, 27 million Filipinos nga po ngayon ang kinukonsiderang overweight or obese. So that is approximately 2 to 3 out of 10 Filipinos are considered overweight or obese. So ang general kasi nakakala ng mga pasyente is yung pagiging overweight or obese is nakadepende lang sa timbang ng isang tao. So hindi naman po laging ganon. So mayroon po kasi tayong tinatawag na BMI or Body Mass Index, kung saan yung timbang ng isang tao ay nilalarawan din base sa kanyang taas or height. So yung relationship ng weight sa height ng isang pasyente. At ito ay kino-compute at depende dun sa resulta ng inyong BMI, kayo po yung makukonsidera kung normal, overweight, or obese. So sa ating pong mga Pilipino, ang cut-off po natin ng BMI na normal is hanggang 23 kilograms per square meter. Pag tayo ay lumagpas ng 23 hanggang 24.9 kilogram per square meter, tayo po ay kinukonsiderang overweight. Ang tinatawag ng pong obese ay pag tayo po, ang ating BMI ay lumagpas ng 25 kilogram per square meter. Okay, so yun po yung definition ng overweight at obese. Pero bukod po dun sa BMI na tinatawag, meron din pong isang kinukonsidera po tayo, yung tinatawag na waist circumference. Kung saan yung ating waist circumference, yung laki ng ating tiyan, ay isa ring parameter para po makonsidera kung tayo ay overweight or obese. At para sa mga lalaki, ang cutoff po ng pagiging overweight or obese base sa waist circumference ay 102 centimeters or approximately 35 inches. Sa mga babae ay higit sa 88 centimeters or approximately 33 inches. So pag higit po doon, kayo po ay considered na pong overweight or obese. At pag overweight or obese ay tumataas po ang ating risk for cardiovascular disease or mga sakit sa puso. So ano pong relasyon ng dalawang ito? So pag sinasabi pong overweight or obese, dumadami po kasi ang ating excess fat sa ating katawan. Yung tinatawag na visceral adipose tissue or mga sobrang taba sa ating mga katawan. Natural pong may mga taba po sa ating mga katawan tulad po ng taba sa atay, taba sa muscle, taba po sa puso. Meron po tayong mga natural na dami ng taba. Kasi po, ang taba din ay kinakailangan din po ng ating katawan para sa metabolismo ng enerhiya na kailangan ng po ating katawan. Kaya lang, pag ito po ay sobra, tulad po sa mga tao pong overweight or obese, nagiging dahilan po ito ng pag-accumulate ng excess fats, lalo na po sa mga ugat sa katawan, at sa paligid ng puso. At pag sobra po ang excess fats na ito, lalo na po sa ugat po natin, ito po ay naging dahilan ng tinatawag na atherosclerosis o yung pagkakaroon po ng deposito ng taba na naging sanhi po ng pagpangit ng daloy ng dugo, lalo na po sa iba't ibang parte ng katawan, lalo na po sa puso, at naging sanhi po ng mga sakit sa puso tulad ng atake sa puso at heart failure. Kanina, mahina ako sa math, Miss Jackie, inaamin ko. Pero pinakikinggan ko ng gusto yung sukat eh. Sabi ni Doc Nico, Yes po. sa babae, di ba po? Yung tiyan, kapag yung sukat niya ay lumagpas ka din sa 33, obese ka na. Tama ba yun, Doc? Sa babae. Actually po, pag sa 33, kayo po ay consider na overweight na po. At pag overweight na po, tumataas na rin po ang chance ninyo magkaroon ng sakit sa puso. Okay.
Miss Jackie ha, pinag-usapan natin yung sukat niyang tiyan. Pagkatapos may binanggit din siya, oy mga kalalakihan ha, sukatin niyo yung ano ninyo, yung tiyan niyo. Sinasabi ni Doc, pag 35 lumagpas na, ibig sabihin, obese ka na dyan. Kandidato ka dito sa mga sakit na binabanggit ni Doc. Hindi kami nananakot. Si Doc nagsabi doon, ha? Si Doc nagsabi niyan. Yes po. Sige, Miss Jackie, tuloy mo. Yes po. Opo. Yes po. Actually, actually, paano naman po, Doc, yung iba kasi, payat po sila, pero malaki po yung tiyan nila. Pero pag Yes. pag kinumpute nyo po yung BMI, ay hindi naman po sila overweight or obese. Pero malaki po yung tiyan. Siguro mas malaki sa 30, 33. Ganyan. Paano po Yes yan, po. Doc? Kaya po, banggit ko po kanina, ang pagiging overweight or obese ay hindi lang po nakadepende sa timbang ng isang tao. Kundi ito po ay nakadepende sa tinatawag nga pong BMI or Body Mass Index, which is yung relationship ng timbang sa tangkad ng isang tao, at yung nga po yung waist circumference or abdominal circumference, yung laki ng tiyan ng isang tao. Ito po yung nagiging basehan na rin para po malaman ang mga pasyente pong overweight at obese na mataas po ang tsansa or tumataas ang tsansa sa pagkakaroon ng mga sakit sa puso. So yun po, Yan. tulad po nabanggit po ninyo, may mga pasyente po tayo na kung pagbabasehan ng timbang ay hindi po sila aabot sa tinatawag na overweight or obese. Pero pag kinompute na po ang body mass index or yung waist or yung kahit yung basihan lang po yung waist circumference or abdominal circumference, sila malalaman po doon na sila na po ay at increased risk for heart diseases po. Alam ko may mga nagsusukat na ng kanilang tiyan, Miss Jackie. Ayan. Sige. Yes, kasi Miss Annie, yung iba, nung bata pa po sila, medyo malaki na raw yung tiyan nila. Ever since, yung parang, yung sinasabi nila, kunyari, yung pamilya nila, maliliit ang bewang. Yung ibang pamilya, malalaki talaga ang bewang habang sila ay bata pa. Parang ganyan. Yung pamilya nila, ganun talaga. Paano naman po yun? Dr. Nico. Maganda rin yung sinabi ni Miss Jackie. Actually, Doc, sige nga po. Ang obesity naman po, marami pong dahilan at ang isa sa pinakapangunahing dahilan ng pagiging obese ay yung tinatawag na genetics o yung nasa genes o yung nasa pamilya nga po. Kasi may mga pamilya nga po talaga na talagang sadyang tabain po sila. Okay? Pero yan din po yung mga pamilyang yan na talagang nagra-run sa pamilya nila yung maraming may high blood, maraming matataas ang cholesterol, maraming ang diabetic. So kailangan po binabantayan po yung mga ganyang uri ng pamilya. At syempre, dahil necessary din sa genetics, syempre kung nasa pamilya po sila na pare-pareho sila matataba, malamang po yan, pare-pareho din po sila ng uri ng mga pagkain. Okay? So yun naman po yung number one na rason ng pagiging obesity or obese or overweight is yung lifestyle. Lalo na po sa pagkain na kinakain natin araw-araw. So yun naman po yung pinakapangunahing dahilan kung bakit marami sa ating mga Pilipino ay overweight or obese po.